F6A multicab 4x4. Ayan, 4x4 yan, oh. Nakatras yung makina. DIY tune up tayo. Bumili ako ng pillar gauges para ma-tune up natin ng maganda to. I-DIY ko to ng pag-tune up sa kadahilan ng meron akong hindi magandang nadinig doon sa mekaniko kung pinagdadal. Sabi ko pala una, may pa-tune up ko sana uli para mabawasan yung lagitik kasi sobrang laki ng lagitik eh. Sabi nga nung pinsan, mga 20 daw. Sabi niya, 4x4 kasi yung multicab mo eh. Medyo mahirap. So, napakaluwang. Yan oh, napakaluwang naman. Napakaluwang ng area. Anong mahirap dyan pag tinunap yan? So, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Kapapanood ko ng DIY tune-up. Kapapanood ko kay Manino Umite. Sa mga ibang vlogger na YouTuber. Sa ibang vlogger na mekaniko. So hanggang sa parang nakuha ko at nakabisado ko yung mga kanilang ginagawa. So ilalagay muna natin to sa uno. Ito yung uno. Yan. 1, 2, 3. So ito yung pulley. Pihitin natin yan hanggang sa tumapat yung marking T doon sa sa pinaka volante niya o yung may T mark. So yan, hintayin nyo lang na mayari yung ating video mga ka-DIY. Malakas ang lagitik nito. Gusto ko sana mawala. Ang tunog nito ay parang tunog ng L300 na Mitsubishi. Ganun ang tunog ng makina, yung pagkaka-tune up niya. So bago natin simulan, syempre meron tayong range dito, socket. Ito na yung pillar gauge natin, mapapakinabangan na natin siya. Kailangan natin ng flat screw number 10 mm saka ratchet para sa paghihigpit. Pinandudukot ko lang to, mahina lang para hindi masira. Tapos ito ang gagamitin natin sa ito. So una, pipihitin muna yon. Gamit natin ito. Pamihit natin sa may pulley. Kailangan natin gumamit ng 17 mm. So, yan. I-neutral lang natin tong cambio. Pihitin natin to hanggang sa tumapat yung T-mark doon sa dulo. So, kuha tayo ng tigatingin doon. So, ayan, malapit na yung napapansin nyo na ba yung letter T? Konti na lang. Lumampas ng konti natin. Yan, sakto na. Nakatapat na to. T-mark dun. So, pwede na nating simulang tune up yung number 1. Tapos yung ayan, kung mapapansin nyo yan,
Ito, yung ating firing order. Natapat na yan sa number 1. Tapat na. Tapat na. So ito medyo mahirap mag-tune up ng yung nasa ilalim nga na yan. Kasi hindi natin nakikita. Sobrang luwag. Wala akong tagahawak ng ng camera, kaya ano ba gagawin natin? Pitawan ko muna tong video. Babalik tayo mamaya. Kita nyo yung socket, nakapaloob yung flat screw. Ayun. Para pagka pinihit itong socket, hindi susunod itong screw. Ayan. Malakas. .2. Yan yung ating clearance. Dito sa ilalim 0.3. So ayan, natapos na natin tune upin yung number 1. Tayo naman ay dadako na sa number 3. 0.2 lang yung ating 0.2 lang yung ating pillar gauge. Masikip pa yata. Pero dito okay na eh. Yan pumasok ko. So, yung ginamit natin dyan ay 0.2. So dito sa may ilalim, mas malaki-laki ng konti, mas makapal 0.3 ginamit natin dyan. Meron pa akong napanood na nag-tune up sa YouTube. Ito, mapapansin nyo to, yung log na yan. Pag yan nakatapat na dyan, tulad niyan, ang sunod natin tune upin ay 3. Kasi ang firing order niyan ay 1, 3, 2. So, parang niloloko lang tayo eh. Dito lang nagsimula, pero ang bilang 3, 2, 1, 3, 2, 1. Diba? The same lang, pero ito yung inuuna natin. Kaya ang firing order pa rin yung masusunod. 1, 3, 2.
1, 3, 2. So, ito yung susunod natin. Nakita niyo yung cam log niya, nakadiretso dito. Pag pinihit natin yung pulley, at tumapat yung cam log dito. So, pwede yun. Makikita naman natin, naka-play na yung naka-play na yung mga nut. Testingin natin. DIY. Yan na, pihit natin. Yan yung cam log ng tree. Yan o. Yan o. Pangina, yung cam log na ito, ganyan din. Yan, naka-tres na yan. Pag tinignan nyo rito, so yung yung pinaka niyan, parang okay pa. Parang dos lang. Pero pag inano mo dito, ramdam mo yun. Alang talaga dito, sobrang laki. Yan o. Grabe, laki ng play. Diba? So para masihan pa tayo. Patag natin yan ng todo, sabi. Tapos puntahan natin yung doon sa likod. Yung sa may distributor. So ayan o. Ito yung cup, distributor cup. So ito yung trace. Ayan o. Diba? Pansin ninyo, dito nakatapat yung niyan, rotor. Ayan o. Kaya iba-iba din ang karanasan yung mga nagtutune up eh. Alam nila kaagad yung doon, yung magiging sitwasyon ng camlog, yung mga datihan na. Pero tayo, pag newbie pa lang, bumasi tayo dun sa mga mas madali, saka kung saan tayo mas makakainam. Tayo na ulit dun sa kabila. Mukhang tutun upin lang dito yung ito. Ayan, sobrang lakas ng tunog. So dating gawin. Lugan natin yung tornilyo. Tingnan mo na mga buddy. Sobrang lakas ng play. Good pa tong dalawa na to. So nasa ilalim, naigpitan na natin. So mapapansin nyo kanina, pag ginanyan, sobrang lakas ng tunog. Parang ganito. Ganyan yan kanina. So ngayon, di na. Bigay na natin dyan 3, dito naman 2. So dito na tayo sa number 2 ngayon. Pwede na natin pihitin tong pulley. So, pansin nyo kanina, nung nag-jump up tayo dito sa number 1, yung cam log natin, nakaganyan, So, testingin natin, pihitin itong pulley, kung itong number 2, pagka gumanito na, ay tatapat yung distributor sa number 2. Ayan. Slide natin. Konti pa. Yan Yan, puntahan natin yung yung distributor doon. Tingnan natin kung
Totoo nga ba? Yan. Lagyan ng distributor cap. So, ito yung number 2 natin. Napapansin nyo. Yun o, nakatapat o. Nakatapat siya. So, pwede na natin yun tunapin ngayon. Yung ilalim, yan o. Sobrang lakas. Ayan yung flashlight natin. Kulit yung flashlight. Ito naman 2 ay good pa rin. So, ibig sabihin yung ating exhaust lang ang malakas ang tunog. So, ang tunog nito parang L3, malakas ang lagitik. Hindi ko alam kung bakit ganito ginawa nung mekaniko ko rito. Tataka lang ako sa kanya kasi yung ibang multicab, hindi naman ganun. So, good. Sakit. Tandaan, mahinahon lang ang pagbubukas nito. Pag ratchet ang ginagamit nyo. Dali lang. Tandaan mga par, ingatan natin at sarili natin yan. Ayun yung kanyang ano. Alam niyo ba yung peeling gauge? Pag ganitong mahirap abutin ng ano, ng feeler gauge doon sa may ilalim. Tulad nito, masyado pang maluwag. So dito sa ano, exhaust stress dun sa ano, intake dos. So ayan natapos na natin siyang ano, tune upin. Nahirap lang talaga, walang tagahawak ng camera. Pero binalikan natin tong uno. In-adjust pa natin ng konti ito. Hindi na siya masyadong maluwag yung ano, yung exhaust. Hindi katulad kanina na grabe naman ang luwag nun. Ito, nagagalaw din naman natin to, pero hindi natin po pwedeng tune-up niyan na ganyan. Pero naka-play yan, hindi nakasayad. Kasi yung log niya nandito dito. Take note lang sa mga magtutune up, magdi-DIY, sumunod tayo dun sa tamang proseso. Kung ano man yung nakita nyo dito sa video ko, ay yun yung kagustuhan ko.
Ang gusto ko lang i-share dito ay yung lakas ng loob at saka yung mga pinulot kong technique. Doon, katulad nun, pag nakatapat na to, automatic yan, nakasenter yung tap natin doon. So, ganun nga. Ang nangyari kanina, tinignan natin yung sa may distributor nung pinihit natin yung tres. Nakatapat siya, ganun din. Nung pinihit natin yung dos, ganun din. So, itong dos at saka tres, di na natin to ginalaw. Kasi sobrang ganda ng pagkakaano nito. Ito yung uno. Ito hindi natin magagalaw yan eh. Binalik lang natin to sa clearance niya. So, ang naging clearance pala nito ay 0.2. 0.2 lang ang clearance niya. Tapos yung ating 0.3. So, yan. Tatakpan na natin. Saka natin i-start. So, yan na yung pagkaka-tune up natin. One click na siya. Ang ganda ng tunog ng makina ko. So, papapansin dito nung nagpa-overhaul ako na meron pang maluluwag. Ayan o. May putol pang hose. Kita nyo yung gasolina, may tagas sa galing ng intake. Ayan o. Maluluwag. Hinigpitan ko lang ang ina yun. So ayan na-tune up na natin, nalagyan na natin lahat ng spark plug cover, kwako. Yan, at ayan na itunog niya. Okay, thank you for watching. Stay safe and God bless. Magandang araw, Pilipinas.